together and singing. Oh, how I love this place. Today is the day of salvation, and miraculous turnaround. The kingdom of God is among us. Oh, how I love your house. I just love, I love the house of the Lord. I just love, I love the house of the Lord. Let's go. As we bring our agreements together, declaring in Jesus' name, it is done by our Father in heaven. My God, how I love this place. My God, how I love this place. I just love, I love the house of the Lord. I just love, I love the house of the Lord. Jesus, that I get to be a part of this. Oh, what a privilege. Thank you, Jesus. Jesus, that I get to be a part of this. Oh, what a privilege. I just love, I love the house of the Lord. I
Blessed be the Lord, oh my soul, and all that is within me. Say, blessed be the Lord, oh my soul, 'cause you are worthy of all praise. Blessed be the Lord, oh my soul. Come on, fire shakers. Let's give the best praise tonight. Oh my soul, 'cause you are. Let's go, let's go. Blessed be the Lord, oh my soul, and all that is. Ang aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y kumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban.
when the stage is bare tonight. There's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed.
church He knows strengthens the weak. The church He knows is strong and mighty as He is. Pakilala ka dyan, pakilala. Sige. Lapis. Lapis hindi pa ako Christian. Katuloy ko ang lagi kong ginagawa. Lakas mo. Wait lang muna. Pakilala ka muna. Ako si Aiza. Dapat mo yung microphone. Ako si Aiza. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, go. Dati hindi pa ako Christian. Katuloy ko ang lagi kong ginagawa. Ay nagmula ko sa nakakita natin na kailangan ko naging buong agad ko. At hindi na po ako nagmumula. Amen. Bigyan natin ng palakpak. Okay. Good afternoon, ako si Manuel Benactio Rosario. Dati hindi pa ako Christian, Katoliko ako. Ang lagi kong ginagawa ay nagmumura. Minsan, pag nag-aaway kami ng kuya ko ay nagmumurahan kami. Pero nang naging Christian na ako ay nalaman ko na pag nagmumura pala ay masama pala ito. Kaya pag nag-aaway kami ng kuya ko ay lumalayo na ako. Kaya hindi na ako nagmumura. At yung nakita ko kahapon ay may liwanag. Pag nakikita ko yun ay parang nainitan ako. At dati nagpapalbularyo at nagkukupi ng barya. Pero nang naging gusto na ko yun ay hindi na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Andrea Sofia Piangala. Ako po ay magsasabi ng aking mga testimony. Noong bata pa po ako, hindi pa po ako Christian, Catholic po ako, sumasamba po ako sa simbahan para sumasamba. Hindi pa din po ako ng mati. Nagmumura po ako noon, makulit din po, pasaway. Abusado po ako noon, makulit. Noon, pag hindi po ako binibilan ng gusto ko po, minsan nga din po na bumupi po ako at madalas po ako nagsisinungaling ng bata po ako. Tsaka pag nagpapaalam po ako na bike na ang bisikleta sa labas ng mga kaibigan ko, hindi po ako pinapayagan kaya iiyak po ako noon. Pag pinapatulog po ako ng hapon, magtutulog-tulogan po ako, tsaka tatakas po ako, tsaka makikipaglaro sa aking mga kaibigan. Hindi ko po sila sinusunod ng utos sa bahay. Para po ako yung boss sa bahay. Namin nga po nung gusto ko po susundin po nila. Minsan nga din po, ang yabang ko po sa school po namin. Kung ano po ang meron sa akin, ipinagyayabang ko po sa aking mga kaklase ko po. Yung gitara po ko noon, pag may nakaramdamdamit po mga kaklase ko po, sobrang naiinip po ako. Pinipili ko po, nabili nila po yung gusto ko. Ipagyayaw ko pa, tsaka madalas po ako makipag-away. Pero nung umuwi po ako dito sa Malacanang, tinatry po ni tita na i-invite po ako kay Sister Sol. Ayaw ko po nang, pero inisip ko po na parang masaya doon, kaya tinanay ko po sumama. Nung una po, parang bored na bored po ako sa pagkikinig. Parang walang kabulang para sa akin, pero maganda pala iyon, pakinggan. Pero nung palagi na po ako umaatay kay Sister Sol, doon ko na po na-realize na maganda pakinggan pala yung Bible story. Pinapanood namin po yung Superbook. Sobrang saya ko po ng panood yun. Kasi pambata po iyon. Lagi-lagi po kong tinuturan ni Sister. Lagi-lagi po kami tinuturan ni Sister sa mga magagandang asal. Nilalayo po nila kami sa mga mali. Kaya nung dati po,
di ko po nagagawa yung mga yun. Pero minsan po nagagawa ko po yun. Kaya humingi po ako ng tawad kay Lord. O din. Tsaka yung nakita ko po kahapon, yung nakita ko po, parang meron pong nakahawak sa kamay ko po noon. Sobrang liwanag po na nasa harap ko. Kaya ano po, lubod po ko noon. Bigla na lang may humawak po sa akin sa ulo ko. Ayun lang po. Amen. Okay. Mapagpalang hapon po, brother and sister. Nandito po ako upang magbahagi ng ating testimony. Ako po si Jessamine S. Rosario. Noong ako po ay bata pa, ay lagi po akong pasaway at hindi nakikinig sa matatanda. At ako ay nagsasalita ng hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. At lagi po akong nang-aaway ng katulad kong bata at hindi po ako gumagalang sa kakatanda sa akin. At kung inuutosan po ako ng aking magulang ay lagi po akong nagdadabog at nung pinapatulog po ako ng aking magulang ay pagtulog na po sila ay gumigising po ako at nakikipaglaro at lagi po akong nagsisinungaling sa aking magulang. At nung naghiwalay na po sila, mama at papa ay naging palamula po ako at pag ako ay pumapasok sa school ay lagi po akong nangaaway. Kahit wala po silang ginagawa sa akin ay bigla-bigla na lang po ako nangaaway at lagi na lang po ako nakatutok sa cellphone. At kung meron pong nangaaway sa akin, ang ginagawa ko po ay minuhura ko po at nung nakuha na nila ako, mama at tito Jack ay tinuruan po nila ako maging mabuting bata at doon na po nagsimula ang lahat na unti-unti na po akong nabago at nawala na po yung pagmumura ko at gumagala na din po ako sa matatanda at hindi na po ako nangaaway ng katulad kong bata. At kung inuutosan ako ng aking magulang ay hindi na po ako nagdadabog at lagi na po akong sumusunod sa aking magulang at doon ko na po nakilala si Father God at Jesus and Holy Spirit. At nung sa hapon po ay pumunta po kami dito sa church at ayun po yun ang pinaka magandang araw kasi po pumunta po kami sa church isa-isa. Kumanta po kami at nung pagkatapos namin kumanta ay nagpiling po kami ng aming mata at naglakad po kami papunta sa kwarto at doon kami ay umupo at pumunta si Sister Sol sa kwarto at napili siya ng isang nung ako na yung napili ni Sister Sol, tumayo po ako at sinabi ni Sister Sol na humawak po ako sa tali at ganon na po doon ay disiplina ako ni Sister Sol. Tapos na ay tumayo na ako ay umupo ako sa may gilid at nag-pray. At meron po ako nakita at meron din po ako nakitang lalaking maputi po. Ayan po. Magandang hapon po, brother and sister. Ako po ay magpapahayag ng aking testimony at ako po ay si Princess Jane L. Tangke. Noong bata pa po ako, palagi po akong napapalo ni mama at papa. Dahil po ang tigas-tigas ng ulo ko at dati din po ako po ay tawad at walang ginagawa sa bahay. Lagi lang po ako nasa computer at naglalaro. Tapos po, pag inutusan po ako po ay nagdadabog at dati din po ako po ay nagtataray. Kaya po, tataray. Kaya po ako po ay papagalitan ni mama at papa, pati na rin si kuya. Sinasabi po ni kuya sa akin, papaduguin niya daw po yung mata ko.
At dati po, lagi po ako nasa computer. Umagang-umaga po, nandun na po ako agad sa computer. Kaya ako po ay papaluin ni mama at pinagsasabihan. Uuwi lang po ako pag gutom na at hindi po ako palaging nakaibig. Kaya pinapagalitan ako ni papa dati. At natatandaan ko din po, nung malalim pa po yung ilog, pumunta din po, nung malalim pa po yung ilog, pumunta po ako doon kasama yung pinsan ko dahil po kami ay maghuhugas ng paa. Ako po yung nauna naghugas ng paa at habang ako po ay naghuhugas ng paa, ako po ay nadulas at nahulog sa tubig at nagpatulong po ako sa pinsan ko. Pero nahulog din po siya. Pero po, nagpapasalamat po ako kay Tito Chris. Lalong-lalo na po kay Lord. Tapos po kami. Subalit nung nakauwi na po kami, ang pinsan ko, kami po ay tinanong ni tatay kung saan po kami galing. Pero sinabi po namin yung totoo at nahalata na rin naman po kami ni tatay na basang-basa. Nalunod, buti ka na kasi siya nalunod niyan, sister. Wala po yun. Iba ko! Nung sinabi na po namin ng pinsan ko kay tatay, kami po ay pinalo ng sobrang lakas at ako po ay tumakbo sa kwarto at umiyak. Pero po, nang lumaki na po ako at nakilala ko na po sila, nagbago na po iyon. Hindi na po ako nagko-computer at pasaway. Dahil napag-isipan ko po na pinaghihirapan po iyon nila mama at papa. Kaya hindi na po ako nagko-computer at nagtatali na po ako araw-araw ng buhok at hindi na po ako nagtataray at kumikilos na po ako kahit pa paano at pinabantayan ko na po si Luis araw-araw sa tuwing umaalis si mama at kahapon po gumaan po yung pakiramdam ko at naisabi ko po yung mga kasalanan ko kay Lord, kay Papa Jesus. At habang ako po ay manalangin, nakakita po akong krus at nakita ko po si Papa Jesus na may binibigay na pusong maliwanag at tinanggap ko po yun. Amen! Ako nga pala si Christian Cedric C. Kalugay and this is my testimony. Nung bata po ako, may tindahan po kasi kami noon. Parang lahat ng gusto ko, binibigay din po sa akin kasi po malago yung tindahan namin. Tapos po, minsan po pag pupunta kaming bayan, sinasama ako ng mama ko. Pag may nakita akong laruan, parang yung kesa pampunan ng mama ko, ginagawa na lang niya pambili sa laruan kasi ganun ako mahal ng mama ko. Kaya kahit minsan lang, nabibigyan laruan. Saka, nung palubog na po yung tindahan namin, bigla pong nagtrabaho po, umalis po yung mama ko, nagtrabaho po siya sa Manila para lang po makain po kami. Kasi po, hindi na po kami kumakain ng 3 beses sa araw. Tapos, nung nagka-COVID-19, yung sunod na bagyo po, yung po bigla po, bumigay po yung tindahan namin. Kasi po yung bahay po namin, gilid lang po ng parang ilaw. Nung bumigay po yun, buti nga po kasi pinapunta po kami dun sa bahay ng lola ko. Kasi po kung hindi po yun, hindi kami pinapunta ron, kasama kami bumigay, nandun kami sa loob ng bumigay yun. Nasira po yun, doon po kami tumira sa bahay ng lola ko. Tapos yung tumagal-tagal po, inayos po yung babuyan. Doon po kami tumira sa babuyan. Kahit po, paano yun po dumi po, ininis na lang po. Kaya doon po kami tumira. Tapos nung nandun naman po kami,
ano nga po yun, parang yung tatay ko po, nagkasakit po siya. Buti nga po, hindi po siya inabutan ng COVID-19 dun sa parang hospital po. Na-stroke po siya, parang yung memory niya po, hindi po bumabalik sa dati. Yung, kasi yung mga sinaksak sa kanyang gamot, matataas po kasi yun. Kaya po yung, minsan po, yung isip niya, parang pang bata po, yung nakikita niya po, ikakaiba po. Buti nga po, hindi po napatay yung papa ko kasi po, pumunta po siya dun sa bahay ng kapit-bahay ko para lang po sa kape. Pero meron po kami nun kasi po mahal ng lola ko. Kaya lang po, hindi niya po alam ginagawa niya. Nandun po kami. Buti po, hindi siya nataga kasi po, nakilala po yung kasi po matangkad. Kaya nung nandun po, kinabukasan po, di magal-tagal po. Nung tuminutin na po yung papa ko, lumipat na kami sa babuyan. Tapos, nung inaayos niya po yung tindahan. Tapos nung inaayos niya na po yung tindahan, nung matinu-tinu na po yun, kasi po parang nagbibintangan po yata siya, pinatay yung manok po ng bahay namin. Tapos nung nandun na po yun, hindi nandun po kami. Halos, panungulang namin doon. Halos itlog lang po kasi po mura po itlog namin. Pero okay naman po. Parang yung kuya ko po, pinagagalitan yung papa ko na bakit itlog po, ganun po sabi ng kuya ko. Kaya umisan po, sinantok parang bigla po yung tita ko dumating, naka-jeep po, lahat po sila. Yung dalawang kapatid lang po yung hindi kasama. Tapos nung nandun po, pumunta po ako dito. Nandito po kami, parang normal lang po, nakikis, lang po sa kasama. Tapos po, magal-tagal po. Nung po, nakita ko po si Riz, tuwing, pupunta po siya sa church tuwing Wednesday po, tsaka Sunday. Tapos minsan din po nung naya po ako ni Brother Willie. Nung una po ayaw po kasi Katolik po kasi ganun. Pero binabawalan po ako lumipat ng mama ko. Kaya po nung tumagal-tagal, sumama po ako. Pero dahil po na binabawal ako, di mo na pumunta nung tumagal-tagal po ako dun sa church. Tapos nung po sa church, kasi binabawal nila ako, parang ayaw nila ako pupunta nung bago ko dun sa Sister Joe. Kasi sasabi nila, parang Katolik po kasi lahat nung sa bahay. Nahiya po na, nilipat ka, Katolik tayo, gano'n. Nung tumugal po, na-realize ko na, bakit ako lilipat? Dahil sila isang ako, parang gano'n. Nung ginawa ko yun, diretso na. Hanggang lumipat tayo dito sa church dito, sa lugar na ito. Diretso na po yun. Kaya po, ipapasalamat po ko sa Panginoon na ginamit niya po yung tita ko na mapunta dito. Madala po dito na hindi na po yung dun sa Bulacan na puro po kasi puro po markis dun sa Bulacan sister at yung sinasabi ni sister parang hindi. Tapos dun, sister, may makukulang po kasi dito. Kaya nung napunta po dito, mas napasalamat ako na kasi yung mga lola ko din ay nagbibintangan nila yung papa ko na masanakaw kasi nga po yung manok. Yan po nung hinal ko yun. Nandito ako na kay Brother Will na ginamit siya ni Lord na kahit ano po na ayaw ko yung una, pinirit niya po ako na pinirit po ako na pupunta po sa amin tuwing linggo, matin. Kaya ganun po yung nangyari. Sige. Amen. Good afternoon everyone. Ako po si Joel Elomboy. At ito po yung yung testimony ko. Noon po, nung hindi ko pa po kilala ko marami po akong bagay na hindi ay ginagawa na makamundo po. Nagko-computer po ako araw-araw. Tapos minsan po pag It's okay. Okay lang yun. It's the Holy Spirit. Continue, sige.
It's a good thing. Bigyan yung tissue, wag damit. Okay. Okay, amen. Glory to God. It's okay. Dati po naranasan ko po ako. Microphone. Na po, hindi ko matanggap po sa sarili po na nagawa ko po yun. Tapos po nanonood po ako ng yung mga Dapat may microphone para marinig. kapag po yung umatin po ako dito, yung isip ko po nasa computer na po yung hindi po ako makapag focus po tapos kapag wala po akong pera pang computer yung parang po yung pag hindi po ako nakakapag-computer yung po, kulang na kulang yung araw ko po. Okay. Yung napanaginipan ko po na nahulog po ako sa sobrang lalim po na sobrang dilim po tapos po nahulog po ako sa po, yung apoy po na marami. Kaya po, yung thank you lang kay Lord kasi nakilala ko siya tapos unti-unti ko po naiwasan yung mga yun. Okay. Good afternoon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Ako nga po pala si John Raven Neltan. Nakatira sa mga lang gusto niyo pumunta, ikaw na po sa kita dyan. Okay po. Mga testimony. Ang mga ginagawa ko po dati, mahilig ako sa paglalaro ng League of Legends. Kasama ko po dito si Carlo, Joel, sino po isa, at si Tito Arnel. Sino pa po? Si Jonathan. Wala pa. Tito Chris. Diba isa? Yung may-ari ng com shop, basta po yung mga anak nilang dalawa. At lagi ako sa computer shop. Halos doon ko na po nilalaan ng buong araw ko. Maging panunod ng mga pornografiya. Ang hilig-hilig ko dito. Buti na lang niligtas ako ni Papa Jesus sa mga ginagawa ko dito. Ako din po ay mahilig mangupi, magtabog, nagmumura sa aking mga magulang. Tamad din akong kumilos sa bahay. Naiinis ako tuwing inuutusan ako. Lahat na ata ng kasalanan na pwedeng gawin ng isang tao ay nagawa ko na. Akala ko ito na yung magiging panghabang buhay na gagawin at sistema ng buhay ko. Partida, Christian na ako nito, pero hindi malalim at walang maayos na nagtuturo sa akin. Kaya hindi ako lumalago. At one day, may isang taong ginamit si Lord para kami ay magbago. Si Will, Brother Will. Kinulit niya kami ng kinulit hanggang sa sumama kami. Yun yung desisyon na hindi ko pinagsisihan kailanman. Yung pagsama ko kay Brother Will. Dahil yun pala yung time na upang magbago at matigil na lahat ng ginagawa ko na hindi maganda. At first time ko lang maramdaman yung love na matagal ko nang hinahanap sa mundo at kay Lord ko lang natagpuan yun. Buti na lang talaga kahit na ilang beses akong nahulog, bumagsak at nadapa sa kasalanan, si Lord lagi niyang sinasabi na, tumayo ka anak, kaya mo yan dahil sa akin. Mahal na mahal kita, Raven. Kaya kahit lagi ako nahuhulog sa panonood ng mga pornografiya, sa kasalanan, paulit-ulit pa rin akong minamahal at pinapatawad ng Papa Jesus. Salamat kay Lord kasi natanggal niya yung mga pinaka-nakakadiri at pangit na ginagawa ko sa buhay ko. Napakalaki ng nagawa sa akin nung ginawa na sa atin kahapon. Bumalik yung hungerness at joy ko sa pagpipray at pagbabasa ng Bible. Tapos grabe yung peace at gaan na naramdaman ko. Higit pa sa nabunutan ng tinik yung naramdaman ko po kahapon. At yung po sa tugtong ka lang po yung kahapon. Na nakatulog.
mag-aalas 2 na po. Alas 2 or mag-aalas 2 po. Kasi po, tinry ko po yung sinabi ninyo sa amin na try nyo mag-pray ng 1 a.m. Pero, pag mag-aantay nyo naman, huwag kayo magsusocial media. Kaya po ginawa ko, yung mga ginawa po natin nung sa pag-aaral ko, nilipat ko po muna dito. Tapos po, nakipag-ano po muna ako sa pinsan namin dalawa, nakipaglaro po. Tapos yun, banda ng 12:20, ganun po, nag-pray na po ako. Tapos, dire-diretso po, naramdaman ko po yung sinasabi ninyo na natanggal po yung antok, natanggal po yung pagod. Dire-diretso po yung pagpipray ko na, ano sinasabi ko, ano to ginagawa ko, bakit hindi ko to kaya, bakit paano ko na nagagawa, sabi ko po. Tapos po yun, yung dahil po sa ginawa po natin kahapon, na bumalik po talaga yung dating ko kay Lord. Yun na po. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Ako po si Juliana Del Rapayutay Tapuan. Ito po yung testimony ko nung hindi pa po ako nakakakilala kay Lord. So, noong hindi pa po ako Christian, marami akong mga bad attitudes. Andiyan rin mabilis akong magalit kasi pakiramdam ko noon, hindi ako masyadong makinig ng mga magulang ko kasi madalas nila ako pinapagalitan sa mga ginagawa ko. Noong mga panahon yun, para akong naghahanap ng pagmamahal. Kaya noon marunong ako magtahin ng galit at nabilis ako magtampo. Kahit sa mababaw na dahilan lang. Noon sa tuwing pinapagalitan ako ni Mama, natitiis ko na hindi siya kausapin at hindi pansinin. Kasi gusto ko na ipagkitang galit ako at itanong po ako sa kanila. Noon din, wala akong relasyon sa family ko. Nung hindi pa ako Christian, hindi ko sila nakakausap sa bahay kasi hindi ako umimi, kaya hindi ko nagagawang makipagkwentuhan sa kanila. Lagi lang akong nakatulog sa cellphone. Tapos, noon hindi pa ako Christian, lagi po ako nananaginip na kung ano po yung sa hinahabol po ng ahas, gano'n, tapos zombie, tapos lagi rin po ako nananaginip na parang laging may humahabol sa akin ng mga lalaki, gano'n po. Yung parang doon po kapag nagigising ako, parang nakakaramdam ako ng takot kapag lumalabas ako ng bahay, gano'n po. Tapos noon, bukod po doon, nung hindi ko pa po kilala si Lord, sobrang adik na adik po ako sa mga Korean drama, Thai drama. Gabi-gabi po ako nagpupuyat para lang mapanood yung mga episodes ng mga drama na yun po. Naabot po ako ng mga sa alauna, gabi po alas 2, ganun po. Tapos hindi po nila alam ng mama ko na ginagawa ko po yun kasi yung parang patago ko pong ginagawa yung mga yun. Pero nung pero ngayon po na naging Christian ako, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi unti-unti niya akong binago. Inalis niya yung galit sa puso ko at sa halip ay pinalitan niya ng pagmamahal. Kasi hindi na rin ako naghahanap ng pagmamahal ngayon kasi dito sa mundo kasi si Lord pinuno niya ng pagmamahal yung puso ko. Na-realize ko na hindi ko matatagpuan sa kahit kanino yung tulad ng pag-ibig na binibigay niya sa akin ngayon. Kasi noon, hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya. Ang dami ko pong hinahanap noon. Hindi ko pa po kilala si Lord. Tapos ngayon po, hindi na rin po ako mabilis magtampo, lalo na kila mama at papa ko. Yung natutunan ko po na, yung alam niyo po yun, yung nilalambing na sila, gano'n, yung nakikipag-usap na ako sa kanila. Hindi ako nakikipag-usap sa kanila, hindi ko alam kung paano ko kasi parang nahihiya ako sa kanila. Tapos hindi ko na rin po ginagawa yung mga hindi magandang ugali na pinapakita ko noon. At simula nung nagkaroon ako ng relasyon kay Lord, nagkaroon na rin ako ng relasyon sa family ko. Ngayon, halos araw-araw na ako nakikipagkwentuhan, lalo-lalo na kay mama. Nakikipagbiroan na rin ako sa mga nakababata kong kapatid. Kaya minsan, nagtatawanan po kami sa bahay, nakikita na rin po ng mga kapitbahay namin ngayon na parang ang saya-saya. Tapos kapag minsan nakikita ko yung mga kapitbahay namin, yung parang yung tingin po nila kapag, alam niyo po yun, kapag ang saya namin, parang iba yung tingin nila. Pero pag yung may nag-aaway sa bahay, parang, alam niyo yun, parang masaya sila na nakikita na may nag-aaway. Pero ngayon po na nakikita nila na parang ang saya po sa bahay, ganun, iba na yung tingin nila.
Tapos, ngayon po, Sister Ting, nagpapasalamat din po ako sa inyo kasi ginamit po kayo ni Lord na para magturo po. Di pa po, natuto po ako na magmano sa mama at papa ko ngayon po. Nakikita ko na masaya po sila kung yung so ginagawa ko ngayon sa kanila, yung sa mga natututunan ko po. Kaya sinasabi ko po na ang nagtuturo niyan doon sa, ang nagtuturo niyan si Sister Sol doon sa church na inaatinan ko, yung sinasabi ko po sa kanila. Tapos hindi na rin po ako nanonood ng mga K-drama, Thai-drama kasi ngayon parang nagkaroon po ako ng takot kay Lord at inalis niya inalis ko na rin po yung mga worldly songs sa cellphone ko, tapos pinalitan ko na po ng mga worship songs. Tapos nung naging Christian po ako, sister, na napansin ko rin po na hindi na po ako sakitin kasi noon po, parang napapansin ko po madalas akong nagkakasakit. Tapos pag minsan po, hindi po ako nakakapasok kasi po lagi po akong nagkakasakit, ganun po. Pero ngayon po, nung naging Christian po ako, yung parang, alam niyo po yung sister, yung parang, yung walang dumarating na sakit. Pero pag, minsan po, di ba, pag sinisipon po ako, ganun, pinagpipray ko po, tapos tapos kung ilang araw lang po maalis na kasi noon po kapag nakakasakit ako, matagal, parang, yung matagal na araw po, yung parang, kapag hindi gumagaling, sinasabi ko kay mama at papa ko, parang umiyak na din sila kasi sinasabi ko na, sinasabi ko, mama, bakit ganito, hindi ako gumagaling, sabi ko, nakakasakit po ako, hindi ako gumagaling, tinatanong ko po yun kung bakit, ganun, parang, hindi, yung parang yung sister, hindi ko pa alam mag-pray noon, tapos ganun po, parang pinanghihinaan ako ng loob, ganun po, parang, tapos parang nararamdaman ko pag pinanghihinaan ako ng loob sa bahay, parang nararamdaman ko na pati lahat sila parang nanghihina na rin po. Ganyan po, pero ngayon, po, kapag, alam niyo ba, sister, pag may problema, sina mama at papa, ganun, parang, ako po yung namumuna na parang, parang pinapatawa sila, yung nagpapatawa, ganun, kasi noon, hindi ko po alam, hindi po ako nakakainig sa bahay, hindi ko po alam na parang may pagbiruan, pero ngayon po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi, unti-unti niya akong binago, tapos inalis niya yung mga hindi magandang ugali na meron ako noon. Tapos, ngayon, lagi kong sinasabi kay Lord na ayoko nang mawalay sa piling niya, ayoko nang mawalay sa tabi niya kasi gusto ko na manatili sa kanya. Kasi, hindi ko po ma-imagine kung ano yung buhay ko ngayon, kung ano ako ngayon bilang isang tao, kung hindi ko po kilala si Lord. Kaya, salamat, nagpapasalamat po ako palagi kay Lord. Meron pa. Kahapon po, nung hinawakan ni Sister Sol yung kamay ko at pinahawak sa lubid, tapos nagsimula ako maglakad, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Tapos habang naglalakad ako, maliwanag yung dinaraanan ko at naging tahimik ang paligid. Narinig ko na ulit yung music nung kinausap ako ni Sister Sol. Pagkatapos nun, nilagay ako ni Sister Sol sa gilid. Nag-continue ako sa pagpipray, tapos maya-maya parang may nilalagay po sa noo ko, tapos sister, gumaan po yung pakiramdam ko, yung puso ko parang may inalis sa puso ko na mabigat, kaya yun po, yung iyak po ako ng iyak kasi parang nalabas ko na ngayon, parang yung pakiramdam ko ngayon parang maganda na po yung pakiramdam na ayos. Good afternoon po, brother and sisters. Ako po si Junal Lumboy. Ito po ang aking testimony sa aking buhay. Noon po, nung hindi pa ako nakakakilala kay Lord, share ko lang sa inyo yung kung paano po kami lumaki po na walang kasamang Diyos. Noon po, nung mga bata kami, maaga po kami naulilasama. Mga bata pa po, si Joel, wala pa pong 1 taon. Tapos nawala na po si tatay niya. Tapos, dahil po doon, napaka-aga rin namin na umalis sa bahay. Tapos, palagi na kami iniiwan.
Tapos, doon mo mararamdaman yung kulang na kulang talaga kasi yung wala na nga yung tatay mo, tapos iiwan ka pa ng nanay mo, parang tapos iiyak kami pa ng mga kapatid ko, tapos habulin namin si nanay na hindi na kayo umalis, sabi namin, tapos sabi niya na hindi kasi para sa inyo to, sabi niya nanay yun. Kaya nung tumagal, lumaki nga kami na gano'n, walang magsasaway sa amin kung ano yung ginagawa namin. Nag-aaway-aaway kami magkakapatid, nagsusuntukan kami, tapos naghahabulan. Tapos kapag minura ka niya, mumurahin mo din, konting lang, awayan lang, yung sa pagkain, yun na, magtatalo-talo na kayo, kasi nga yung napakahirap nga ng buhay, yung uti lang yung kakainin namin din na, minsan, ulam lang namin nun, lang, kape sa buong araw, kahit tanghali, nagkakape kami, lalagyan lang namin ng kanin, tapos yung mantika lang, tapos tuyo, yun lang, sobrang saya na namin, pero wala yung talagang saya na yung kakaiba, yung meron yung saya doon, pero mamaya magtatalo-talo, awayan na naman. Tapos yun, habang lumalaki kami, yun, nagiging matigas yung ulo ko, tapos nagiging, parang mura din ako, nagmumura ako, dahil wala nga nag-guide sa akin. Nakakapanood din ako ng mga bagay na hindi ka aya-aya, yung kapag may papakita yung kaibigan mo, papanoodin mo din. Tapos, yun nga, nagmumura ka, tapos tumatagal, lumalaki na ako, yun nga yung pinuha ko ni lolo ko, tapos lola ko, tumira ako sa kanila. Yung lola ko is yung albularyo siya, tapos kung ano yung ginagawa niya, napapanood ko yun. Kung nagagamot siya, yung parang paniwalang-paniwala din ako na, kaya niya parang maggamot, ganun. Nakikita ko yun, tapos nung namatay na siya, naiwan na ako kay lolo ko, nag-start na yun na parang lalong nagiging dark yung buhay ko na napapansin ko na bakit parang may nakikita ako na ganyan-ganyan. Tapos sinasabi nila sa akin, baka third eye yan, sabi nila sa akin. Tapos hindi ko yung pinapansin. Tapos hanggang tumagal na yung na-stroke na si lolo ko. Grade 9 na ako nung na-stroke si lolo ko. Yun yung pinakamahirap kasi inalagaan ko siya. Yun yung papasok ako, magsasayin ako ng napakaaga, tapos babay ako ng tanghali, papakainin ko siya ulit. Tapos tuwing gabi napupuyat ako, tapos yung parang hindi ko na nagagawa na asikaso yung sarili ko, yung parang insecurity ka sa sarili mo na yung parang wala na akong kwenta, hindi ko alam ayusin yung sarili ko, yung parang pangit-pangit ko, nahihiya ako sa mundo, na palagi akong nakayupo, na tuwing maraming tao, parang hindi ako masyadong nakikihalubilo kasi nga parang napapansin ko na hindi ako yan, hindi ako maganda dyan, hindi ako bagay dyan, gano'n. Tapos hanggang sa yung parang dark na nung kahapon, nung naka-blindfold ako dyan, habang nakaupo ako, naalala ko, pinakita sa akin na Lord yung ako noon na umiiyak ako sa dilim na tinatawag na umiiyak ako dyan sa dilim na wala akong makita na, Lord, sabi ko, ito yung noon ako, Lord, nung wala ka sa buhay ko, sabi ko na, nawawala ako, sabi ko na, gusto ko sa dilim, sabi ko, iyak ako ng iyak, tapos, marami nang bumubulong sa akin na ganyan, magpakamatay ka na. Tapos sinasabi ko din na, ayoko na, Lord, kunin mo na ako, bakit ganito, nahihirapan ako, napapagod ako, gusto ko nang mamatay. Gumaganon-ganon ako na, ayoko nang mabuhay, Lord, kung ganito lang din yung nangyari sa buhay ko. Tapos dumating yung part na, yun nga, yung hindi ko na inaalagaan si lolo ko, ay naalagaan ko pa siya, doon naman pumasok yung parang talagang yung kaaway na ginamit talaga yung mga mundong bagay na nakapanood ako ng mga K-pop. Doon ako naging yung adik-nadik ako sa K-pop. Alam ni Joel yan na fan ako na nanonood ako hanggang madaling araw na gustong-gusto ko sila, na nagagandahan ako, na sobrang adik-nadik talaga ako sa mga K-drama nila. Na idol ko talaga sila, tapos dumadating sa part na lalong nagiging madilim yung mundo ko na nagkakaroon nga ng kasiyahan, pero after noon na kasiyahan na yun, pag pikit ko na naman tuwing gabi, yun na naman, sobrang dilim na naman na, umiiyak na naman ako na takot ako na sabi ko, Lord, bakit ako natatakot kahit may Bible ako na niyayakap, takot pa rin ako na kahit nakaka-attend na rin ako ng mga Christian nung bata, may nag-share sa amin about kay Lord. Hindi ko kilala ang Holy Spirit. Alam kong may Bible, pero
wala talaga akong alam na yung talagang totoo siya sa buhay ko, na yun lang, na iniiyak lang ako na, Lord, takot na takot ako, sabi ko, na dun sa tumagal na yun, na yung hindi ko na inaalagaan si lolo ko, doon na parang naging magaan na, medyo naging magaan na hanggang dumating na si Brother Will. Nung in-invite ako ni Brother Will, may inaatinan pa ako nun sa Polo, Christian din to. Pero yung church na yun, yung umaatin lang ako doon, pero after nung wala din akong natututunan, parang makinig ka lang, pagdating mo wala na rin. Tapos yung pilit ng pilit si Brother William sa akin, na halika dito, sabi niya na, sabi ko ayoko, suplada pa ako nun sa kanya, umuwi na kayo, ba't niyo ko niloloko-loko? Sinasabi ko sa kanya, doon sabi niya, maraming pagkain doon. Tapos, naisip niya, mukha akong pagkain, ganun ako sa kanya. Tapos sabi niya, sige na, hanggang niyaya niya nga ako pati si nanay. Tapos nung first attend ko dyan, yun yung madilim pa rin talaga, dun yung part na nakakarinig na ako talaga, nakakakita. Pero nung dumating ako doon, nung start ng worship pa lang, nagtataka ako, bakit yung ground parang yung nagsishake? Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, pero sumasabay lang ako nun sa worship kasi nakaka-attend na nga ako sa Christian, pero doon kakaiba kasi nga, bakit yung ground? Sabi ko, nagsishake siya, sabi ko. Tapos nung dumating na, sabi ni Brother Will, pumilang ka doon. Sabi na, naiiya ako. Tapos nung nakatapat ko na si Sister Sol, tapos yun yung hinawakan niya ako, doon na yung para ako, alam niyo yung para kayong, parang may inalis sa'yo na umiyak ka ng tubig, na iyak ka ng iyak, wala kang alam gawin na, wala kang isip bakit ka umiiyak, na ano ba yung nararamdaman ko yun, basta iyak ng iyak ako. Tapos nung after nun na umiyak ako, nakita ko din si nanay, umiiyak siya. Tapos nung umuwi na kami nun, sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko yung parang nag-iisip ako, nagtataka, ano kayang meron doon? Yung napapaganon ako hanggang doon na nag-start na umaattend na ako dyan, nakikilala ko na yung mga brothers and sisters, si sister na pag-pray niya na ako. Hindi pa ako nun baptized, pero doon na nag-start na nawala na yung takot ko, na hindi na ako nakakakita, tapos hindi na rin ako nakakarinig. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi inalis na yung lahat ng mga bagay na yun na hindi kaaya-aya sa akin, na tapos noon, ito lang yung masasabi ko na noon, puno ng dilim, pero ngayon nagliliwanag na dahil kay Jesus. Noon, puno ng takot, ngayon matapang na dahil kay Lord Jesus. Noon, iyakin, pero ngayon umiiyak na dahil sa pagmamahal ni Lord. Na noon, matampuhin, pero ngayon malambing na. Noon, mahina, ngunit ngayon, patuloy na lumalakas. Noon, mahiyain, ngayon madaldal na. Noon, fan ng mundo, pero ngayon, idol ko na si Jesus. Noon, malungkutin, pero ngayon, si Jesus ang nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Noon, kung sino ako ngayon sa harap niyo, dahil lahat yun kay Lord. Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil nahanap niya ako at natagpuan ko siya. Binago niya ako at minahan niya ako sa kabila ng mga nagawa ko sa Kanya. Kaya, purihin siya sa buhay ko. Lalo ko siyang nakilala nung nawala si Bae, lalo kong nakita yung pagbabago. Na napakabuti mo pala, Lord. Sabi ko niya, na-prepared mo si Bae. Doon ko mas naramdaman yung pagmamahal ni Lord na, sabi ko, Lord, thank you by your grace. Sabi ko, naniligtas mo si Bae na walang imposible sa'yo, Lord, na nakakilala man na bago o matagal, Lord, sa pagmamahal mo, Lord, niligtas mo siya. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Tapos noon, nung nandiyan nga ako, dilim-dilim, nararamdaman ko yung ako noon. Tapos nung tumayon ako, pinatayo ako ni sister habang umawak ko dun sa lubid. Nakakakita ako ng maliwanag na parang nag-guide na sinusundan ko yung liwanag na yun. Hanggang nung ginawakan na ako ni Sister Sol, pinaupo ako dyan. Nakakita ko ng sobrang liwanag, ang liwanag na parang nakapikit ako, pero yung mata ko, na nakakita ko na para akong naano dun sa liwanag na yun. Tapos nung umupo na ako dyan, yung tinanong na ako ni Sister, hanggang sa nag-pray na ako dyan. Nagpe-pray ako, umiiyak lang ako kay Lord. Hindi ko na alam yung mga pinagsabi ko sa Kanya. Basta umiiyak ako lang ng umiiyak. Na hindi ko alam kung ano yung inaalis niya. Kaya salamat kay Lord na patuloy na nagmamahal sa atin, na
patuloy siyang purihin kasi napakabuti niya bilang Ama natin, bilang Panginoon natin si Lord, at ang Holy Spirit na palaging nagdadrive sa atin. Kaya purihin siya magpakailanman yung naman po. Maraming salamat. How could I ever let you go? You hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This hope I'm feeling inside is coming alive. It's coming alive.